Ang bulungan ay naging dagundong. Mula sa kinatatayuan niya sa gilid ng Grand Ballroom, mahigpit ang hawak ni Astraya sa kanyang tray. Hindi na bulungan lang ang naririnig niya, kundi halakhakan. Mga tawang pilit tinatago sa likod ng mga pamaypay at panyulitong sutla, pero umalingaw-ngaw pa rin sa buong paligid. Masakit sa pandinig. 10 minuto na ang nakalipas mula nang may bumulong na wala na ang bride. Ngayon, kumpirmado na. Si Serafina, ang magandang nobya, ay tumakas. Ang altar na puno ng puting rosas ay mukha na ngayong isang libingan ng mga pangako. Napayuko si Astraya. Nais niyang maging invisible. Isa lang siyang waiter sa gabing ito. Isang anino na dapat ay hindi napapansin. Pero ang eksena sa kanyang harapan ay masyadong malagim para hindi pagmasdan. Sa gitna ng lahat, sa paanan ng altar, naroon si Ignatius Reyes, ang bilyonaryo, ang groom, ang lalaking iniwan. Nakaupo sa kanyang wheelchair, tuwid na tuwid ang likod na tila gawa sa bakal. Pero nakita ni Astraya ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa gulong. Ang panga niya ay mariing nakatikom. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Hindi pinapansin ang mga titig na parang balang tumatama sa kanya. Isang babae sa lamesang malapit kay Astraya ang bumulong sa kasama. Kawawa naman. Para siyang isang haring walang kaharian. Sumagot ang isa. Ano pa bang aasahan na niya? Isang pilay na naghahangad ng isang diyosa. Naramdaman ni Astraya ang pag-init ng kanyang mga mata. Bawat tawa, bawat bulong ay parang punyal na tumutusok hindi lang kay Ignatius, kundi pati sa isang lumang sugat sa puso niya. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe. Ang kanyang ama, isang mahusay na arkitekto, nakaupo sa kanilang lumang sopa. Hawak ang mga tinuping blueprint. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga balikat niya ay bagsak. Tila pinapasan ang bigat ng buong mundo. Ganoon din ang mga tawa noon. Mga tawanan ng mga business partner na tumalikod sa kanya, na nagnakaw ng kanyang mga disenyo at dangal. Ang kahihiyan. Iyon ang pinakamasakit na lason. Nakita niya itong unti-unting pumatay sa espiritu ng kanyang ama. At ngayon, nakikita niya ulit ang lason na yon na kumakalat sa hangin, handang lunurin ang isa na namang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang nagudyok sa kanya. Marahil ay ang alaala ng kanyang ama. Marahil ay ang galit sa kawalang katarungan. O marahil, sa isang saglit, nakita niya sa mga mata ni Ignatius ang parehong sakit na nakita niya sa mga mata ng kanyang tatay. Binitiwan niya ang kanyang tray. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay naging hudyat. Tumigil ang mga bulungan. Lahat ng mga mata ay napalingon sa kanya. Nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang sa makapal na karpet ay parang 1 kilometro ang layo. Ang simple niyang uniforme ay tila isang basahan sa gitna ng mga mamahaling damit. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Nilagpasan niya ang mga lamesa ng mayayaman. Nilagpasan niya ang mga tinging mapanghusga. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa harapan ni Ignatius Reyes. Tumingala ito sa kakanya. Ang mga mata nito ay malamig, parang yelo, pero sa ilalim nito, nakita ni Astraya ang isang maliit na kislap ng pagkagulat. Huminga ng malalim si Astraya. At sa harap ng daan-daang taong naghihintay ng isang palabas, binigyan sila ni Astraya ng isa na hinding-hindi nila malilimutan. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang isang tuhod niya ay sumayad sa sahig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking nasa wheelchair. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina, nanginginig, pero malinaw. Sir Ignatius Reyes, simula niya. Kung papayag po kayo, ako na lang ang pakasalan ninyo. Natahimik ang buong mundo. Ang mga panga ay nangalaglag. Ang mga mata ay nanlaki. Kahit ang mga rosas sa altar ay tila huminto sa paglanta.
Si Ignatius Reyes ay nanatiling walang kibo. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, imposibleng basahin. Tinitigan niya lang si Astraya, ang babaeng waiter na nakaluhod sa kanyang harapan, na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang segundo ay naging minuto. Pagkatapos, sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan na humiwa sa katahimikan. At sino ka naman sa tingin mo? Ang pinto ng kanyang pribadong opisina ay nagsara nang may malakas na kalabog. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair ni Ignatius sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Mariin niyang iginalaw ang gulong ng kanyang wheelchair papunta sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany bago ito ipinihit paharap sa babae. Ang bawat tunog ay tila isang sigaw na hindi niya kayang isatinig. Ang babae, ang waiter, ang estrangherang naglakas loob na lumuhod sa kanyang harapan. Astraya, iyon ang pangalan niya. Magkano? Yun ang unang salitang lumabas sa bibig ni Ignatius. Malamig, matigas, walang emosyon. Hindi kumurap si Astraya. Nakatayo lang siya sa gitna ng malawak na opisina, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Kung kinakabahan man siya, hindi ito halata sa kanyang mukha. Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Ignatius. Huwag na tayong maglokohan, Miss Santos. Lahat ng tao ay may presyo. Ikaw, ano ang presyo mo? Magkano ang bayad sa'yo para gawin ang palabas na yun sa labas? Sino ang nag-utos sa'yo? Si Damian? Ang pangalan ng lalaking yon ay parang lason sa kanyang dila. Umiling si Astraya. Walang nag-utos sa akin, sir, at wala akong presyo. Pinagmasdan siya ni Ignatius mula ulo hanggang paa. Ang simple niyang uniforme, ang kanyang buhok na nakatali lang sa isang simpleng bone, ang kanyang mukha na walang kolorete. Walang kahit anong pahiwatig ng pagkukunwari o kasakiman. At iyon ang lalong nagpagulo sa isip niya. Sa mundo niya, ang lahat ay may motibo. Ang lahat ay may tinatagong interes. Naiinis siya dahil hindi niya ito mabasa. Kung ganoon, ano ka? Isang santa? Isang bayani na gustong iligtas ang isang kaawa-awang lumpo mula sa kanyang kahihiyan? Ang sarkasmo sa kanyang boses ay matalim. Sa wakas, nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata nito. Hindi po kayo kaawa-awa, sir. Ang ginawa nila sa inyo, iyon ang nakakahiya. Natigilan si Ignatius. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Itinuon niya ang kanyang pansin sa isang folder sa kanyang mesa. Ang kontrata. Ang mabilisang solusyon na ipinagawa niya sa kanyang abogado habang hinihila nila paalis ang babaeng ito mula sa ballroom. Isang solusyon sa gulo. Isang paraan para bawiin ang kontrol. Sige, sabi niya, binubuksan ang folder. Sabihin nating naniniwala ako sa'yo. Sabihin nating isa kang mabuting Samaritano na naligaw sa isang pugad ng mga ahas. Pero ang alok mo ay nagbigay sa akin ng isang ideya. Itinulak niya ang folder sa ibabaw ng mesa, papunta sa direksyon ni Astraya. Isang kasunduan, isang kontrata ng kasal. Lumapit si Astraya sa mesa at tiningnan ang mga papel, ngunit hindi ito hinawakan. Pakakasalan mo ako. Sa papel. Pagpapatuloy ni Ignatius. Titira ka sa mansyon ko. Magpapanggap kang asawa ko sa harap ng publiko. Ibabalik natin ang dangal na sinubukan nilang nakawin. At bilang kapalit, nag-pause siya, tinitingnan kung may makikita siyang kislap ng pagkagahaman sa mga mata nito. Ibibigay ko sa iyo ang pondo para sa kahit anong proyektong gusto mo. Isang foundation, isang charity, kahit isang library,
Tulad ng narinig kong binubulong mo sa mga kasamahan mo kanina. Ito na yon, ang pain. Ang lahat ay kumakagat sa pain na ito. Tumingin sa kanya si Astraya. Gagamitin ninyo ako para linisin ang pangalan ninyo. At gagamitin mo ako para makuha ang gusto mo. Mabilis na sagot ni Ignatius. Parehas lang tayo. Isang transaksyon, walang emosyon. Malinaw ba? Tumango si Astraya. Ngunit bago pa man makaramdam ng tagumpay si Ignatius, nagsalita itong muli. Tinatanggap ko po, pero meron akong isang kondisyon. Kumunot ang noo ni Ignatius. At ano naman yon? Hindi pera ang kailangan ko, sir. Hindi ang pondo para sa library. Iyon ay responsibilidad ninyo sa komunidad bilang isang bilyonaryo. Sabi ni Astraya, may bagong tatag sa kanyang boses. Ang kailangan ko po, ang hinihiling ko bilang kapalit, ay respeto. Tratuhin ninyo ako hindi bilang isang tauhan o isang bagay na nabili ninyo, kundi bilang isang kasosyo sa kasunduang ito. Katahimikan. Hindi makapaniwala si Ignatius. Sa lahat ng pwedeng hilingin, pera, alahas, kapangyarihan, respeto ang hinihingi nito. Isang bagay na hindi nasusukat, hindi nabibili. Isang bagay na matagal na rin niyang hindi nararamdaman para sa sarili niya. Muli, isang alon ng inis ang dumaan sa kanya. Inis sa pagiging komplikado ng sitwasyon. Inis sa sarili niya dahil sa isang saglit, nag-alinlangan siya. Hinablot niya ang isang pluma at inihagis ito sa ibabaw ng kontrata. Pirmahan mo na. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Astraya ang pluma at nilagdaan ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Ang kanyang sulat kamay ay simple at malinis tulad niya. Nang matapos siya, binitawan niya ang pluma at tumingin kay Ignatius. Mayroong lungkot sa kanyang mga mata na hindi maintindihan ng bilyonaryo. Sana, mahinang sabi ni Astraya, sa pagtatapos ng lahat ng ito, mahanap ninyo ang kapayapaan. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng opisina, iniwan si Ignatius na nakatulala. Ang salitang kapayapaan ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Isang bagay na mas masakit pa sa lahat ng pangungutya na narinig niya kanina. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na yun ang isang bagay na kahit kailan ay hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Ang sutlang damit ay parang balat ng ahas sa katawan ni Astraya. Makinis, malamig, at hindi kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor na naglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang bawat flash ng kamera ay parang isang maliit na pagsabog sa kanyang paningin. Ang bulungan ng mga reporter na nagkukumpulan sa conference room ay isang nakalilitong ingay. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula noong gabi ng kasal na hindi natuloy. Ngayon, heto siya. Suot ang damit na nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Handang humarap sa mundo bilang si Mrs. Astraya Reyes, isang pangalan na parang kasinungalingan. Huwag kang titingin sa kanila. Isang malamig na bulong ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Nasa tabi niya si Ignatius. Ang kanyang wheelchair ay tahimik na gumugulong. Ang mukha niya ay kalmado. Pero ang mga mata niya ay matalim. Sinusuri ang bawat sulok ng silid. Tumingin ka sa akin o sa mikropono sa harapan. Huwag mong ipakitang takot ka. Pagpapatuloy niya. Ang boses ay sapat lang para marinig ni Astraya. Sasagutin ko ang lahat ng tanong. Ang gagawin mo lang ay umupo, tumango, at ngumiti na parang ikaw na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Naintindihan mo? Tumango si Astraya. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Pakiramdam niya ay isa siyang puppet at si Ignatius ang puppeteer. Nagsimula na ang press conference. Gaya ng sinabi ni Ignatius, siya ang sumagot sa lahat. Ang kwento ng kanilang love at first sight ay isinalaysay niya ng may perpektong pananabik. Isang kwentong kasing ganda
at kasing peke ng mga bulaklak sa kasal nila. Ipinahayag din niya ang tungkol sa pagtatayo ng Estrella Reyes Community Library, isang kilos na nagpinta sa kanya bilang isang mapagmahal na asawa at isang pilantropo. Nagsimula ng maniwala ang mga reporter. Nagsimula ng humanga si Estrella sa galing ni Ignatius sa pag-arte, hanggang sa isang boses ang pumunit sa lahat ng pagkukunwari. Isang napakagandang kwento, Mr. Reyes. Ngunit hindi ba't ang mas tamang salita ay transaction sa halip na pag-ibig? Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Damian Sandoval. Ang kanyang ngiti ay kasing talim ng isang kutsilyo. At sa tabi niya, nakakapit sa braso niya, ay si Serafina. Napakaganda sa kanyang pulang damit, na parang isang reynang nagbabalik. Naramdaman ni Estrella ang paninigas ng katawan ni Ignatius sa tabi niya. Nagpatuloy si Damian. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Sabihin mo sa amin, anong klaseng babae ang papayag na magpakasal sa isang lalaki ilang minuto lang matapos itong iwanan sa altar? Magkano ang halaga ng isang oo mula sa isang waiter, Mr. Reyes? Ang mga salita ay tumama na parang sampal. Ang mga kamera ay muling nag-flash. Ngayon ay nakatutok sa namumulang mukha ni Estrella. Ito na yon, ang kahihiyan. Ang lason na pumatay sa kanyang ama. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Gusto niyang tumakbo. Ngunit nang sandaling iyon, napatingin siya kay Ignatius. Nakita niya ang pagtiim ng panga nito, ang panginginig ng kamay na nakakuyom sa braso ng wheelchair. Nakita niya ang galit, pero sa ilalim nito, nakita niya ulit ang sakit. Ang parehong sakit na sumira sa kanyang ama. Isang apoy. Ang biglang nag-alab sa loob ni Estrella. Isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Bago pa man makasagot si Ignatius, bahagya siyang gumalaw paharap, mas malapit sa mikropono. Ang kanyang paggalaw ay maliit lamang, ngunit sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Huminga siya ng malalim. Sumasagot po sa tanong ninyo, sir, panimula niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, taliwas, sa nagngangalit na tensyon sa silid. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging si Ignatius ay nagulat. Ang tanong po siguro ay hindi magkano. Pagpapatuloy niya, tinitingnan si Damian Sandoval ng diretso sa mga mata. Kundi bakit? Nagkaroon ng katahimikan, naghintay ang lahat. Bakit ko siya inalok ng kasal? Dahil sa gabing iyon, nakita ko ang isang mabuting tao na sinisiraan at pinagtatawanan sa harap ng lahat. Nakita ko ang isang uri ng kalupitan na hindi dapat nararanasan ng kahit sino. Hindi ko po alam kung sa mundo ninyo nabibili ang lahat ng bagay. Pero sa mundo ko po, ang dignidad ay hindi binibigyan ng presyo. Ipinaglalaban ito. Itinuon niya ang kanyang tingin sa mga reporter. Hindi ako binili ni Mr. Reyes. Pinili niya ako. At pinili ko siya. At magkasama naming itatayo ang library na ito, hindi bilang isang transaksyon, kundi bilang isang simbolo na kahit sa gitna ng kahihiyan, pwedeng may tumubong kabutihan. Ang kanyang mga salita ay simple, pero tumago sa puso ng silid. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Ang ngiti sa mukha ni Damian ay naglaho. Maging si Serafina ay tila hindi komportable. Naramdaman ni Estrella ang isang bahagyang paggalaw sa kanyang tabi. Sinulyapan niya si Ignatius. Nakatingin ito sa kanya at sa isang segundo, sa likod ng pagkagulat, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Hindi niya masabi kung ano yon, paghanga ba o pagtataka, bago ito muling naganyong yelo. Muling humarap si Ignatius sa mga reporter, ang kanyang boses ay muling naging matatag at puno ng awtoridad. Mayroon pa bang ibang mahalagang tanong?
Walang umimik. Ang laban ay tapos na. Sa pag-alis nila sa conference room, sa gitna ng daan-daang kamera na sumusunod sa kanila, hinawakan ni Ignatius ang kamay ni Astraya na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kilos na yon ay para sa publiko, isang palabas. Pero naramdaman ni Astraya ang init nito at sa isang saglit, umasa siya. Ngunit nang makasakay na sila sa loob ng pribadong sasakyan at nagsara ang pinto, agad binitiwan ni Ignatius ang kanyang kamay na para bang ito ay apoy. Ang lamig ay bumalik. Nanatili silang tahimik sa buong biyahe. Nang makarating sila sa garahe ng mansyon at bago pa man bumukas ang pinto ng sasakyan, nagsalita si Ignatius. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana sa unahan. Huwag mong isipin na dahil sa ginawa mo ngayon, nagbago na ang tingin ko sa'yo. Ang kanyang mga salita ay tumama na parang yelo, pinapatay ang anumang mainit na pag-asa na nagsimulang tumubo sa puso ni Astraya. Isa ka pa ring estranghero. Ang mansyon ay isang malawak na kulungan. Para kay Ignatius, ang bawat pasilyo ay isang paalala ng kanyang limitasyon. Ang bawat hagdanan ay isang pangungutya. Ngunit ang lugar na ito ay ang kanyang kaharian, ang kanyang kuta. Dito, siya ang batas. Dito, siya ang may kontrol. O iyon ang akala niya hanggang sa dumating si Astraya Santos. Ang babae ay isang anomalya. Isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Sa unang linggo nila bilang mag-asawa, sinubukan niya itong basahin. Pinagmasdan niya ito sa kanilang mga tahimik na hapunan. Ang paraan ng paghawak nito sa kubyertos, ang pag-upo nito ng may dignidad kahit sa harap ng katahimikang nakakabingi. Walang bakas ng takot o pagkasilaw. Para siyang isang bisita sa isang museo, magalang pero may distansya, at iyon ang nagpainis sa kanya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong niya isang gabi. Nasa loob sila ng kanyang malawak na study, isang silid na napapalibutan ng mga libro na hindi niya binabasa. Nakatayo si Astraya sa harap ng isang malaking bintana, nakatingin sa kadiliman ng hardin sa labas. Iniisip ko lang po kung saan magandang ilagay ang isang maliit na hardin para sa mga bata. Kumunot ang noo ni Ignatius. Hardin? Para saan? Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang sigla sa mga mata nito. Para po sa library, isang lugar kung saan pwedeng magbasa ang mga bata sa labas habang nagtatanim din sila ng mga simpleng halaman. Lumapit ito sa kanyang mesa, dala-dala ang ilang piraso ng papel. Mga sketch, ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa. Mayroon din po akong ideya para sa mga maliliit na reading nooks. Parang mga bahay kubo sa loob. Hindi na niya ito pinatapos. Kinuha niya ang mga papel at tiningnan ang mga guhit. Mga guhit na puno ng damdamin, puno ng pangarap, puno ng kahinaan. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hinawakan niya ang mga papel at walang awang inihagis pabalik sa mesa. Kumalat ang mga ito na parang mga tuyong dahon. Ano to? Isang palaruan. Ang boses niya ay puno ng pangungutya. Miss Santos, isang library ang itatayo natin. Hindi isang daycare center. Ang kailangan natin ay isang disenyo na nagpapakita ng lakas, ng karangalan. Isang gusaling magiging simbolo ng pangalan ko. Hindi itong mga sentimental na basura. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Astraya. Ang sigla sa mga mata nito ay napalitan ng sakit at pagkatapos ng galit. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang tagiliran. Basura? Ulit nito. Ang boses ay nanginginig. Para sa inyo, basura ang isang lugar kung saan maaaring maramdaman ng isang bata na ligtas siya. Basura ang isang hardin na magtuturo sa kanila kung paano magtanim ng pag-asa. Tumayo ito ng tuwid.
At sa isang iglap, nawala ang imahe ng mahiyain na waiter. Sa kanyang harapan ngayon ay isang babaeng handang lumaban. "Hindi ninyo naiintindihan," sigaw nito, at nagulat si Ignatius sa lakas ng boses nito. Walang sino man ang nangahas na sigawan siya sa loob ng kanyang sariling pamamahay. "Hindi ninyo naiintindihan dahil ang tingin ninyo sa mga tao ay mga numero lang sa isang spreadsheet. Ang tingin ninyo sa library na ito ay isang paraan lang para linisin ang pangalan ninyo. Pero para sa mga taong tulad ko, para sa mga batang walang ibang mapuntahan, isa itong santuaryo." Natigilan si Ignatius, hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa apoy na nakita niya sa mga mata nito. Isang nag-aalab na paniniwala, isang tapang na hindi niya inaasahan. Sa mundo ng negosyo, nakita na niya ang ganitong klaseng apoy. Isang determinasyon na kayang magpatumba ng mga kumpanya. Ngunit hindi niya inaasahang makikita ito sa babaeng ito para sa isang bagay na simple tulad ng isang hardin. Sa isang saglit, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay nagkaroon ng maliit na bitak. Nakita niya siya, hindi bilang si Miss Santos, ang waiter, o si Mrs. Reyes, ang pekeng asawa, kundi bilang si Astraya, isang babaeng may paninindigan, ngunit mabilis niyang isinara ang bitak na yon. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Inaasahan ni Astraya na sisigawan siya pabalik na papalabasin siya, pero nanatili lang siyang nakatitig dito. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang isa sa mga sketch na nagkalat. Ang sketch ng reading nook na hugis bahay kubo. Tinitigan niya ito. "Gawin mo," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado na ulit. Napatingin si Astraya sa kanya, puno ng pagtataka. "Ano po?" Sabi ko, "Gawin mo." Ulit niya, hindi tumitingin dito. "Isama mo sa final blueprint, isang reading nook." Isa lang. Hindi makapaniwala si Astraya. Bakit po?" Sa wakas, itinaas ni Ignatius ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig pa rin ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, parang may kung anong nagtatago sa likod nito. "Dahil ayokong marinig ulit ang boses mo." Tumalikod na siya at iginalaw ang kanyang wheelchair palayo. Iniwan si Astraya na nakatayo, naguguluhan, at sa kauna-unahang pagkakataon, may isang maliit na hibla ng pag-asa. Ang maliit na tagumpay sa study ni Ignatius ay nag-iwan kay Astraya ng isang kakaibang pakiramdam. Pag-asa. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa malaking mansyon na yon, naramdaman niyang hindi lang siya isang palamuti o isang kasangkapan. Naramdaman niyang may boses siya, kahit gaano pa ito kahina. Dahil sa inspirasyong ito, isang hapon, habang abala si Ignatius sa kanyang mga online meeting, nagpasya si Astraya na buksan ang isang lumang karton na baul na dinala niya mula sa kanilang maliit na apartment. Ang baul na naglalaman ng mga natitirang alaala ng kanyang ama. Ang amoy ng lumang papel at lapis ay sumalubong sa kanya. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga nakarolyong blueprint. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Ito ang mga obra ng kanyang ama. Ang kanyang mga pangarap na hindi natupad. Pinagmasdan niya ang mga perpektong linya, ang eleganteng sulat kamay. Naalala niya ang mga gabing uupo siya sa tabi ng kanyang ama. Habang ito'y gumuguhit, ipinapaliwanag sa kanya ang bawat detalye ng may pagmamahal. Ang isang gusali-ara, sabi nito sa kanya noon, ay hindi lang basta istruktura. Isa itong katawan na may kaluluwa. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang sakit ng pangungulila ay nariyan pa rin, ngunit ngayon, may kasama na itong bagong determinasyon. Itatayo niya ang library na ito para sa komunidad at para sa alaala ng kanyang ama. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng mga dokumento
para sa library na kailangang pirmahan. Ni Ignatius, pumasok siya sa study nito. Wala ang lalaki, marahil ay nasa physical therapy session nito. Inilapag niya ang folder sa malinis na mesa nito. Ngunit may isang dokumento sa ibabaw ng mesa ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isa itong site development plan para sa lupang pagtatayuan ng library. Ngunit hindi ito galing sa kanilang kumpanya. May nakasulat na pangalan ng isang korporasyon na hindi niya kilala, Viridia Development Corporation. Dahil sa kuryosidad, tiningnan niya ito ng mas malapitan. Isang pamilyar na hugis ang kanyang napansin. Isang kakaibang kurbada sa pathway. Isang pabilog na fountain sa gitna na may mga bangkong nakapalibot. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid. Muli niyang binuksan ang baul at kinuha ang isang partikular na blueprint, ang huling disenyo ng kanyang ama. Ang pangarap nitong community park na hindi kailanman na itayo. Inilatag niya ito sa sahig. Pagkatapos ay bumalik siya sa study, kinuha ang site plan ng Viridia at dinala ito sa kanyang kwarto. Inilatag niya ang dalawang papel, magkatabi. Ang isa ay luma at naninilaw, gawa sa kamay. Ang isa ay bago at makintab, nakaprint mula sa computer, ngunit ang disenyo, ang kaluluwa ay iisa, ang kurbada ng pathway, ang fountain, ang mismong pagkakalagay ng mga puno. Imposible, ito ay disenyo ng kanyang ama. Ninakaw. Sino ang Viridia Development Corporation? Paano napunta sa kanila ang disenyo? At bakit nasa mesa ito ni Ignatius? Biglang nagring ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ma'am Astraya, si Mang Jun po ito, ang foreman sa construction site. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ma'am, kailangan niyo pong pumunta rito. May nangyari po. Anong nangyari, Mang Jun? Tanong niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang scaffolding po. Gumuho. Bigla na lang pong bumagsak. May nasaktan ba? Salamat sa Diyos, ma'am, wala po. Break time po ng mga tao. Pero, hindi po ito aksidente, ma'am. Ang mga tornilyo, mukhang sinadyang luwagan. Sabotahe. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang ninakaw na disenyo, ang sabotahe, ang lahat ay konektado. Kailangan niyang sabihin ito kay Ignatius. Siya lang ang makakatulong sa kanya. Siya lang ang makakaintindi. Dala ang takot at pagkalito, tumakbo siya palabas ng kanyang silid, patungo sa opisina ni Ignatius. Bahagyang nakaawang ang pinto nito at narinig niya ang boses ng lalaki sa loob. Nakikipag-usap ito sa telepono. Hihinto na sana siya para kumatok nang marinig niya ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang boses ni Ignatius ay malamig, businesslike at walang anumang emosyon. Siguraduhin mong walang makakaalam kung sino ang nasa likod nito. Napatigil si Astraya. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere, ilang pulgada mula sa pinto. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang muka. Isang teribleng kaisipan ang nabuo sa kanyang isip. Ang Viridia Development Plan sa mesa nito. Ang sabotahe. Ang kanyang mga salita. Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan niya para tumulong sa kanya ay siya palang may pakana ng lahat? Isinara ni Ignatius ang kanyang cellphone nang may diin. Walang kwenta. Bulong niya sa sarili. Ang private investigator na kinuha niya ay kasing bagal ng pagong. Alam niyang si Damien ang nasa likod ng pagguho ng scaffolding. Nararamdaman niya ito sa kanyang mga buto. Ngunit ang pakiramdam ay hindi sapat na ebidensya. Kailangan niyang protektahan ang proyekto. Higit sa lahat, kailangan niyang protektahan si Astraya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sa simula, ang babae ay isang kasangkapan lamang, isang paraan para makaganti.
Ngunit habang tumatagal, habang nakikita niya ang determinasyon nito, ang apoy sa mga mata nito, may kung anong nagbabago sa loob niya. Ang babae ay totoo. Sa isang mundong puno ng pagkukunwari, si Astraya ay isang bagay na totoo at natatakot siyang ang katotohanan yon ay madumihan ng lason ni Damian, kaya't nagpa siyang kumilos ng mag-isa. Hindi niya ito sasabihin kay Astraya. Ayaw niyang madamay ito. Ayaw niyang mag-alala ito. Ayaw niyang makita ang takot sa mga mata nito. Akala niya, sa paglilihim niya, pinoprotektahan niya ito. Hindi niya alam na ang kanyang katahimikan ay ang mismong lason na unti-unting pumapatay sa tiwalang sinisimulan nitong ibigay. Paglabas niya ng study, nakita niya si Astraya na naglalakad sa pasilyo. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga mata nito ay may bakas ng pag-iyak. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Nag-angat ng tingin si Astraya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Isang pinaghalong sakit at akusasyon. Narinig ko ang nangyari sa construction site. Okay na ang lahat. Walang nasaktan. Ako na ang bahala. Sabi niya, sinisikap na maging kampante. Paano? Paano ka nakakasiguro? Ang boses nito ay matalim. Ano ba talaga ang alam mo, Ignatius? Sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Ngunit wala itong lambing. Puno ito ng pait. Sinabi ko nang ako ang bahala. Giit niya. Ang inis ay nagsisimulang pumalit sa kanyang pag-aalala. Bakit hindi na lang ito magtiwala? Huwag mong isipin ang mga bagay na hindi mo dapat isipin. At ano ang hindi ko dapat isipin? Hamon nito. Ang tungkol sa Viridia Development Corporation? Ang disenyo ng tatay ko na nasa mesa mo? O ang katotohanang may kausap ka sa telepono at sinabi mong siguraduhing walang makakaalam kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Natigilan si Ignatius para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang lahat ng maling piraso ay nagkabit-kabit sa isip nito. Bumuo ng isang larawang napakalayo sa katotohanan. Iniisip nito na siya ang kalaban. Ang sakit na dulot ng realisasyong yon ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan sa araw ng kasal. Gusto niyang ipaliwanag, gusto niyang sabihin ang lahat, ngunit ang kanyang pride, ang kanyang pagiging arogante, ang kanyang nakasanayang itago ang lahat sa sarili, ay pumigil sa kanya. Hindi mo naiintindihan, iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Tama ka, mapait na sagot ni Astraya. Hindi ko nga naiintindihan. Ang akala ko. Huminto ito. Tila may gustong sabihin, ngunit pinigilan ng sarili. At sa pinakamasamang posibleng sandali, isang boses na puno ng pekeng pag-aalala ang pumutol sa kanilang tensyon. Iggy? Darling? Narinig ko ang nangyari. Okay ka lang ba? Si Serafina. Nakatayo sa may pinto ng sala. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang nag-aalalang anghel. Pero alam ni Ignatius na isa itong demonyo. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong ni Ignatius. Dinalaw lang kita, sabi ni Serafina, dahan-dahang lumalapit. Nag-aalala ako. Alam kong stress ka ngayon sa lahat ng nangyayari. Lalo na't sinadya niyang ihinto ang kanyang salita kasabay ng pagring ng kanyang cellphone. Sinulyapan niya ito at ngumiti ng mapang-akit kay Ignatius. It's just a message mula sa'yo. Ipinakita niya ang screen ng kanyang telepono nang bahagya. Sapat lang para makita ni Astraya ang isang pangalan, Ignatius, at isang mensahe na malinaw na nababasa. I miss you. Let's meet. Isang kasinungalingan, isang pekeng mensahe, isang perpektong patibong. Nakita ni Ignatius ang pagbabago sa mukha ni Astraya.
Ang natitirang kulay ay tuluyang nawala. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang blangkong kawalan. Ang huling hibla ng tiwala ay naputol. Sinungaling! Bulong ni Astraya. Hindi tumitingin sa kanya, kundi sa kawalan. Pagkatapos ay mas malakas. Sinungaling kayong lahat. Bago pa man makakilos o makapagsalita si Ignatius, tumalikod na si Astraya at tumakbo paakyat ng hagdan. Naiwan si Ignatius kasama ang demonyong nakangiti sa kanyang harapan. Nais niyang habulin si Astraya, nais niyang isigaw ang katotohanan. Ngunit ang kanyang mga paa ay hindi gumagalaw. Ang kanyang dila ay parang naparalisa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang pagprotekta sa isang tao sa pamamagitan ng paglilihim ay hindi proteksyon. Isa itong ibang uri ng pagtataksil. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang study, bumukas ang pinto. Si Astraya, dala ang isang maliit na maleta. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang kalmadong yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Aalis na ako, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Ang kasunduan natin, ang kontrata, tapos na. Humarap ito sa kanya. Tapos na tayo, Mr. Reyes. Ang tunog ng maliliit na gulong ng kanyang maleta sa sahig na marmol ay ang tanging ingay sa loob ng napakalaking mansyon. Bawat pag-ikot ay parang isang salitang paalam. Nakatayo si Astraya sa paanan ng grand staircase, hawak ang handle ng kanyang maleta. Tapos na. Tinapos na niya. Ngunit ang pakiramdam ay hindi kalayaan, kundi isang malalim na kabiguan. Parang may nawala sa kanya. Isang bagay na hindi pa nga talaga naging kanya. Habang naglalakad siya patungo sa malaking pinto, nadaanan niya ang sala. Nakabukas ang malaking telebisyon doon, naiwan marahil ng isang kasambahay. Isang breaking news alert ang lumabas sa screen at ang mukha na bumungad dito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Damian Sandoval, nakatayo sa isang podium, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala at kabutihan. At dahil sa malalim na pag-aalala para sa kapakanan ng ating komunidad at kalikasan, sabi ni Damian sa mga mikropono, ang Berija Development Corporation ay napilitang gumawa ng legal na aksyon laban sa Reyes Industries at sa CEO nitong si Mr. Ignatius Reyes, na pabitaw si Astraya sa kanyang maleta. Isang babaeng reporter ang nagtanong, Mr. Sandoval, ano po ang eksaktong mga akusasyon? Ngumiti si Damian, isang nangiti ng isang ahas. Hawak namin ang mga ebidensya ng malawakang fraud, pamemeke ng mga dokumento, at higit sa lahat, ang paglabag sa mga environmental laws. Ang lupang sinasabi nilang pagtatayuan ng library ay kontaminado ng toxic waste, isang bagay na pilit itinago ni Mr. Reyes. Ang proyektong ito ay hindi isang regalo sa komunidad, kundi isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ng isang krimen. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Astraya. Fraud, pekeng dokumento, toxic waste. Ang mga piraso ng palaisipan ay muling nabuo sa kanyang isipan, ngunit sa pagkakataong ito, sa isang nakakakilabot na paraan. Ang pagbisita ni Serafina, ang pekeng text message, ang pagguho ng scaffolding. At ngayon, ito. Hindi ito isang simpleng sabotahe, isa itong perpektong plano, isang patibong na matagal nang inihanda. At siya ay naging isang walang malay na kasangkapan. Ang kanyang mga akusasyon kanina ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang kanyang pagdududa, ang kanyang galit, ang kanyang pag-alis. Itinulak niya si Ignatius sa isang sulok. Iniwan siyang mag-isa. Sa mismong oras na inilalatag ng kalaban ang huling alas nito. Hindi. Naisip niya. Hindi siya ang kalaban.
Siya ang biktima. Ang balita sa TV ay nagpatuloy. Ang stock prices ng Reyes Industries ay bumabagsak na parang bato. May mga larawan ng mga pulis na pumapasok sa lobby ng opisina ni Ignatius. Ang bilyonaryo ay nahaharap sa posibleng pagbangkrotstvo at pagkakakulong. Nawala ang lahat. Tumakbo siya. Hindi palayo, kundi pabalik. Pabalik sa study ni Ignatius. Naabutan niya ang silid sa halos kompletong kadiliman. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang computer monitor. Nagpapakita ng mga numerong pula na walang tigil sa pagbagsak. At doon, sa gitna ng lahat, nakaupo si Ignatius sa kanyang wheelchair, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa mga numerong sumisira sa kanyang imperyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Estrella si Ignatius Reyes na mukhang talunan. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Ang bakal sa kanyang tinik ay tila natunaw. Ignatius, mahinang tawag niya. Hindi ito lumingon. Dapat umalis ka na, sabi nito. Ang boses ay walang buhay, walang galit, walang sarkasmo, isang blangkong pagtanggap na lang ng pagkatalo. Hindi, umalis ka na. Pag-uulit niya. Mas may diin. Idadamay lang kita dito. Wala na akong maibibigay sa'yo. Ang pangalan ko, ang pangalan mo ngayon bilang asawa ko, ay putik na. Iligtas mo ang sarili mo, Estrella. Ang pagbanggit niya sa kanyang pangalan ay puno ng isang pinal na pait. Hindi gumalaw si Estrella. Sa halip, ang tingin niya ay napunta sa isang bagay na naiwan niya sa ibabaw ng mesa kanina sa kanilang pagtatalo. Ang lumang blueprint ng kanyang ama. Ang ninakaw na pangarap. Nilapitan niya ito. Hinawakan niya ang marupok na papel. Ang pangarap na yon, ang library, ang dangal ng kanyang ama, ang dangal ni Ignatius. Lahat ng yon ay ninakaw ng iisang tao. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito awa. Hindi na ito pagsisisi. Ito ay galit. Isang matuwid na galit. Humarap siya sa likod ng lalaking sumusuko na. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi ako aalis. Dahan-dahang lumingon si Ignatius. Ang kanyang mga mata ay nagtataka sa biglaang pagbabago sa tinig nito. Tinaas ni Estrella ang blueprint ng kanyang ama na parang isang bandila. Lalaban tayo. Lalaban tayo. Ang dalawang salitang yon ay tumama kay Ignatius nang may bigat na higit pa sa lahat ng akusasyon ni Damian. Mula sa babaeng akala niya ay susuko na, sa babaeng siya mismo ang nagtulak palayo. Tinitigan niya ito habang nakatayo sa gitna ng kanyang nagdidilim na study. Hawak ang lumang blueprint na parang isang sandata. Sa isang iglap, hindi isang waiter ang nakita niya. Hindi isang pekeng asawa. Nakita niya ang isang mandirigma. Ang unang instinct ni Ignatius ay ang tanggihan ito, ang kanyang pride. Huwag kang maging martir, Estrella. Tapos na ang laban. Hindi pa. Giit nito. Lumalapit sa kanyang mesa. Inilatag nito ang blueprint. Ito ang patunay. Ninakaw ito ni Damian mula sa tatay ko. Sigurado ako. Pinagmasdan ni Ignatius ang luma at naninilaw na papel. Pagkatapos ay ang development plan ng Viridia sa kanyang computer screen. Magkatulad nga. Ngunit, paano natin mapapatunayan? Ang sayo ay isang pirasong papel na walang petsa. Ang sa kanya ay nakarehistro at opisyal. Dahil meron itong kaluluwa, sabi ni Estrella, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga linya ng guhit at ang kaluluwa ng gumawa nito ay nasa panig natin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang kislap ng liwanag ang tumagos sa madilim na sulok ng kanyang pagkatao. Isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. Hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa hindi matinag na pananampalataya ng babaeng nasa harapan niya. Okay,
sabi niya. Ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng awtoridad. Kung lalaban tayo ng tama. Ang sumunod na mga oras ay isang ipo-ipo ng determinasyon. Ang study ni Ignatius ay naging kanilang war room. Ang sahig ay napuno ng mga dokumento, mga lumang file ng kumpanya, at mga tasa ng kape. Nagtulungan sila. Ang dating distansya sa pagitan nila ay naglaho, napalitan ng isang pinag-isang layunin. Nakikita ni Ignatius ang isang panibagong bahagi ni Astraya. Matalino ito. Mabilis matuto. Siya ang nag-oorganisa ng mga papel, habang si Ignatius naman ang tumatawag sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tao, mga taong tapat pa rin sa kanya sa kabila ng lahat. Ngunit may kulang pa rin. Ang koneksyon, ang hindi maikakailang patunay. Madaling araw na. Ang pagod ay halata na sa kanilang mga mukha. Si Astraya ay nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga blueprint, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Tila nawawalan na ito ng pag-asa. Wala. Bulong nito. Magkamukha sila, pero walang ebidensya. Pinagmasdan siya ni Ignatius. Ang pagod, ang determinasyon, ang kagandahan sa gitna ng kaguluhan. Anong klaseng tao ang tatay mo, Astraya? Mahinang tanong niya. Nag-angat ng tingin si Astraya, nagulat sa personal na tanong. Si tatay, simple lang siya, pero sobrang metikuloso. Mayroon siyang mga kakaibang ugali. Palagi niyang sinasabi na ang bawat obra niya ay mayroon siyang lihim na pirma. Biglang tumayo si Astraya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pirma. Anong pirma? Hindi ito isang pangalan, sabi ni Astraya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang muling sinusuri ang blueprint. Isa itong depekto. Isang bagay na sinasadya niyang ilagay. Sabi niya, Ara, kung may magnakaw man ng gawa ko, malalaman ko. Dahil kokopyahin nila ito ng perpekto, pati na ang pagkakamali na ako lang ang nakakaalam. Mabilis siyang naghalungkat sa mga papel. Kinuha niya ang isang ruler at isang lumang calculator. Hinanap niya ang isang partikular na bahagi ng disenyo, ang pundasyon ng fountain. Ito, sigaw niya. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang numero. Ang measurement na ito, 12.8 meters. Laging sinasabi ni tatay na malas ang numero 13. Kaya sa lahat ng disenyo niya, kapag kailangan niyang gumamit ng numero 13, ginagawa niyang 12.8 para itong isang private joke para sa sarili niya. Mabilis na tiningnan ni Ignatius ang digital plan ni Damian sa computer. Nag-zoom in siya sa fountain at naroon ito. Ang parehong numero, 12.8 meters, isang depekto na walang sinumang matinong arkitekto ang gagawin. Maliban kung kinokopya lang niya ang nakikita niya nang hindi ito naiintindihan. Natagpuan nila ang huling alas, ang patunay na hindi maikakaila. Sa gitna ng katahimikan ng study, nagkatinginan sila. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Astraya. Isang ngiti na nagliwanag sa buong silid. Hindi napigilan ni Ignatius ang sarili. Inabot niya ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi ito para sa publiko. Hindi ito isang palabas. Hinawakan niya ang kamay ni Astraya at naramdaman niya ang init, ang lakas. Salamat, Astraya, sabi niya. At sa unang pagkakataon, ang kanyang mga salita ay puno ng dalisay na pasasalamat at paghanga. Bumitaw siya at kinuha ang kanyang cellphone. Ang CEO ay nagbalik na. Ang mandirigma ay gising na. Idinayal niya ang numero ng kanyang abogado. Ricardo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng yelo. Magpatawag ka ng emergency board meeting bukas ng umaga. Isama mo ang press. Tiyakin mong nandoon sina Sandoval at Serafina. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya.
Oras na para maglinis ng basura. Ang conference room ng Reyes Industries ay puno ng tensyon. Si Damian Sandoval at Serafina ay pumasok na parang sila na ang nagmamay-ari ng lugar. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagtatagumpay. Nandoon sila para sa pinal na pag-takeover. Binuksan ng kanilang abogado ang pinto sa boardroom. Kumpiyansa silang humakbang papasok at doon natigilan sila. Sa dulo ng mahabang mesa naghihintay sa kanila si Ignatius Reyes, nakaupo sa kanyang wheelchair, kalmado at nakangiti. At sa kanyang tabi, nakatayo ng may dignidad, si Estrella. Ang ngiti sa mukha ni Damian ay naglaho na parang bula. Anong ibig sabihin nito, Reyes? Nauutal niyang tanong, sinisikap na bawiin ang kanyang kumpiyansa. Dapat ay nasa presinto ka na ngayon. Si Serafina naman sa tabi niya ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Ignatius patungo kay Estrella. Kalmadong ngumiti si Ignatius. Umupo kayo, Damian. Magsisimula na ang palabas. At sa pagkakataong ito, kayo ang mga bida. Walang nagawa ang dalawa kundi umupo. Napapaligiran na ngayon ng mga board member na ang mga mukha ay seryoso at nagtatanong. Ang mga kamera ng press ay nakarecord sa labas ng glass walls ng boardroom na sasaksihan ng lahat. Bago natin simulan ang pulong na ito, panimula ni Ignatius, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na utak sa likod ng proyektong Viridia. Isang henyo sa arkitektura. Ang yumaong, si Mr. Antonio Santos. Isang malaking screen sa likod ni Ignatius ang bumukas. Nagpapakita ng isang malaking larawan ng isang nakangiting lalaki. Ang ama ni Estrella. Naramdaman ni Estrella ang pagpisil ni Ignatius sa kanyang kamay. Sa ilalim ng mesa, isang kilos ng suporta. Huminga siya ng malalim. Ngayon, siya na ang magsasalita. Tumayo si Estrella, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang lalaking iyan ay ang tatay ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. At ang disenyo na ipinagmamalaki ni Mr. Sandoval ay ninakaw niya mula sa aking ama. Isang bulungan ng pagkagulat ang kumalat sa silid. Isang walang basehang akusasyon, sigaw ni Damian, tumatayo. Talaga ba? Tanong ni Estrella. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At sa screen, 2 blueprint ang lumitaw ng magkatabi. Ang luma at ang bago. Ipaliwanag ninyo sa amin, Mr. Sandoval, bilang isang developer, kung bakit ang sukat ng pundasyon ng fountain sa inyong orihinal na disenyo ay eksaktong 8 meters. Isang kakaibang numero na walang anumang structural na basehan. Isang pagkakamali na kokopyahin lamang ng isang magnanakaw. Hindi nakasagot si Damian. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Nagpatuloy si Estrella, ang kanyang boses ay napuno ng damdamin. Ang numerong yan ay ang lihim na pirma ng tatay ko. Ang kanyang maliit na biro laban sa malas. Isang pirma na nagpapatunay na ang proyektong ito ay may kaluluwa. Ang kaluluwa ng isang taong inagawan ninyo ng dangal. Ang mga board member ay nagtinginan. Ang ebidensya ay simple, ngunit hindi maikakaila. At hindi lang yan ang ninakaw niya. Sabi naman ni Ignatius, muling kinukuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. Sa screen, sunod-sunod na lumabas ang mga dokumento, mga bank transfer, mga pekeng environmental report. Lahat ay nag-uugnay kay Damian. Ang akusasyon ng toxic waste? Sabi ni Ignatius, isang kasinungalingan na siya mismo ang gumawa. Gamit ang isang shell company para magtanim ng pekeng ebidensya. Ang pagguho ng scaffolding, isang sabotahe na binayaran niya. Isang video ang lumabas sa screen. Isang kuha mula sa CCTV sa isang madilim na parking lot. Si Serafina,
Kinakausap ang foreman ng construction site. Nag-aabot ng isang makapal na sobre. Napasinghap si Serafina. Hindi. Hindi totoo yan. Talaga? Tanong ni Ignatius. At ang pinakamatindi sa lahat, isang huling piraso ng ebidensya ang lumabas. Isang police report mula sa araw ng kanyang aksidente, maraming taon na ang nakalipas. May isang testimonya mula sa isang mekaniko na binayaran para sirain ang preno ng kanyang sasakyan. At ang pangalan ng nagbayad, Damian Sandoval. Hindi mo lang sinubukang sirain ang kumpanya ko, Damian, sabi ni Ignatius. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinubukan mo rin akong patayin. Doon na bumigay si Serafina. Ang takot ay tuluyang lumamon sa kanya. Hindi ko alam ang tungkol dyan, sigaw niya. Nanginginig, itinuturo si Damian. Siya ang nag-utos sa akin sa lahat. Ang text message, ang foreman, sinabi niya na gagawin niya akong reyna. Sinabi niya na mamahalin niya ako, pero isa lang pala akong kasangkapan. Ang kanyang pag-amin ay ang huling pako sa kabaong ni Damian. Hindi na nagsalita si Damian. Umupo lang siya, talunan, habang ang mga pulis ay pumapasok sa boardroom. Habang isinusout sa kanya ang posas, tumingin si Damian kay Ignatius. Ang kanyang mga mata ay puno ng sukdulang pagkamuhi. Tiningnan siya ni Ignatius, hindi nang may pagtatagumpay, kundi nang may awa. Ito ang kabayaran sa lahat ng kinuha mo sa akin. Nang mailabas na sina Damian at Serafina, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tapos na ang lahat. Napatingin ang lahat kay Astraya at Ignatius. Sila ang mga bayani ng araw na yon. Ngunit sa gitna ng lahat, tumingin si Ignatius kay Astraya. Ang mundo sa paligid nila ay naglaho. Sa harap ng kanyang board of directors, sa harap ng buong mundo, ginawa ni Ignatius ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Nanginginig, dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanghina, ngunit hindi siya sumuko. Itinayo niya ang kanyang sarili. Nakatayo siya, kahit pa nanghihina, nakahawak sa mesa para sa suporta. Lahat ay napatingin sa kanya, gulat na gulat. Astraya, sabi niya, ang kanyang hininga ay putol-putol dahil sa hirap. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang dito. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ilang linggo ang lumipas. Ang iskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa pagbangon ng Reyes Industries at sa bayaning si Astraya Reyes. Ang lupang dating simbolo ng kasinungalingan ay nalinis na, at ang pundasyon para sa Astraya Reyes Community Library ay nagsimula ng itayo. Nakatayo si Ignatius sa gilid ng construction site. Hindi na nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakasandal siya sa isang pares ng saklay, isang simbolo ng kanyang sariling proseso ng muling pagbangon. Bawat araw, mas lumalakas ang kanyang mga binti. Bawat araw, mas gumagaan ang kanyang puso. Pinapanood niya si Astraya habang nakikipag-usap ito sa mga construction worker. Ang mukha nito ay puno ng sigla. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Para siyang araw na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay sa paligid nito. Natuto na siyang mabuhay nang wala ang pait. Natuto na siyang ngumiti ng totoo. At lahat ng yon ay dahil sa kanya. Nilapitan niya ito. Nang makita siya ni Astraya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Masyado ka nang nagpapalakas. Baka sa susunod, makikipagkarera ka na sa akin. Ngumiti si Ignatius. Kaya kong manalo. Naglakad sila sa tabi ng hukay para sa pundasyon. Ang hangin ay sariwa, amoy lupa at pag-asa. Ang kontrata natin, panimula ni Ignatius, ang kanyang boses ay seryoso. Ayon sa mga abogado, maaari na itong i-annul. Walang naging problema.
Malinis ang lahat. Tumango si Astraya, hindi tumitingin sa kanya. Isang bahagyang lungkot ang gumuhit sa mukha nito. Mabuti kung ganoon. Oo, sabi ni Ignatius. Tapos na ang kasunduan. Pwede ka nang maging malaya, Astraya. Pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Astraya sa kanya. Isang tanong ang mababasa sa kanyang mga mata. Pero may isang problema. Pagpapatuloy ni Ignatius, hinawakan niya ang kamay nito. Paano kung ang gusto ko ay ang hindi ka maging malaya? Paano kung ang gusto ko ay manatili ka sa tabi ko, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa akin? Naramdaman niya ang panginginig ng kamay nito sa loob ng kanyang palad. Astraya, noong una kitang makilala, isa akong taong durog. Binuo ko ang mga pader sa paligid ko gamit ang pera at kapangyarihan dahil akala ko iyon ang magpoprotekta sa akin. Pero ikaw, dumating ka at winasak mo ang lahat ng iyon, hindi gamit ang lakas, kundi gamit ang kabutihan ng iyong puso. Ang kasunduan sa papel ay tapos na, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig dito. Pero ang kwento natin, sana nagsisimula pa lang. Dahan-dahan, maingat. Binitawan niya ang isang saklay. Ipinatong niya ito sa lupa. Pagkatapos, gamit ang lahat ng kanyang lakas at determinasyon, ibinaluktot niya ang kanyang isang tuhod. Lumuhod siya. Sa lupang pagtatayuan ng kanilang pangarap, lumuhod si Ignatius Reyes. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pag-ibig. Astraya Santos, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa harap ng Diyos at ng pundasyong ito na simbolo ng ating pinagdaanan, gusto kong mag-alok muli, hindi bilang isang bilyonaryo sa isang waiter, kundi bilang isang lalaki sa isang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob, isang simpleng singsing, walang malaking diamante, ngunit may isang maliit na ukit sa loob. Ang aking kapayapaan. Will you marry me, Astraya? This time for real. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Astraya. Ngunit ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isinuot ni Ignatius ang singsing sa kanyang daliri. At doon, tinulungan siya ni Astraya na tumayo. At sa unang pagkakataon, nagyakap sila bilang 2 taong buo. Bilang 2 taong naghilom. Makalipas ang ilang buwan, sa araw ng pagbubukas ng library, ang lugar ay puno ng mga batang nagtatawanan. Sa gitna ng kasiyahan, magkahawak kamay na naglalakad sina Ignatius at Astraya. Huminto sila sa isang sulok sa tapat ng isang maliit na batang babae na tahimik na nagbabasa ng libro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Nagkatinginan sina Ignatius at Astraya. Walang salitang kailangan. Sa isang tingin, nagkaintindihan sila. Ang kanilang unang proyekto ay tapos na. Ngayon, oras na para sa susunod. Ang pinakamahalaga sa lahat, nilapitan nila ang bata. Lumuhod si Astraya para maging kapantay nito. Hi, malamig na sabi niya. Ako si Astraya. Gusto mo bang sumama sa amin? Para basahan ka namin ng mas maraming kwento? Tumingala ang bata at isang mahiyaing ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngingiting nagsasabi ng isang bagong simula. At doon, sa lupang dating simbolo ng kasinungalingan, itinayo nila ang isang kinabukasang puno ng pag-asa, hindi mula sa semento at bakal, kundi mula sa mga pira-pirasong pusong buong-buo ng naghilom.